For the beauty of the earth, for the glory of the skies, for the love which from our birth over and around us lies. Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise. For the beauty of each hour of the day and of the night, hill and vale and tree and flower, sun and moon and stars of light. Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise. For thyself best gift divine, to the world so freely given. For that great, great love of thine, peace on earth and joy in heaven. Christ our God, to thee we raise this our sacrifice of praise. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, at ngayong araw po ang ating context ay matatagpuan sa James chapter 3 verses 7 to 12. And before po tayo mag-proceed sa ating pag-uusapan, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataon na ito upang kami ay muling magbulay-bulay, Panginoon, ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salitang katulad nito, Panginoon, kung saan kami ay muling nare-remind na sa mga tama at mga mali naming ginagawa, Panginoon. Maraming salamat po sa pagdidisiplina na aming na-experience, Lord. Maraming salamat po sa mga experiences din, Lord, na aming nararanasan, Lord. Sa aming pong pagbubulay-bulay ng inyong salita, nawa po ay ito'y magstay sa aming puso't isipan at aming po may apply sa aming mga buhay. Ito lamang po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayun. Ngayon po, basahin po natin ang ating context. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. With the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh
water. So, ayun po. Narinig po natin yung context natin for this day, and masasabi po natin na lahat po tayo ay guilty, no? Dito sa context na ito. And ano po ba ang focus ng ating context ngayon? Ang sabi po dito, power and danger of the tongue, no? Yun po yung isa sa mga focus ng context natin na yan. Una po, power of words, no? Words have significant power to influence and impact others. For better or worse, they can build up or tear down. So, naiintindihan po ba natin yun? Ang sabi dito, words have significant power to influence and impact others. So, sa mga salita po na lumalabas sa mga bibig natin, ano po yung masasabi ninyo sa nagiging epekto nito? Nakaka-build up po ba siya or nakakatisod siya sa mga tao, no? I know na ako hindi rin po ako exempted dito, dahil kahit ako, I know in myself na may mga words ako na nakaka-influence talaga sa ibang tao, as well as nakaka-impact sa kanilang mga buhay. And so, ako po ang aking actions po is recently is lumayo sa mga tao na gusto kong sabihan ng masama or ng pagsabihan ng kung ano na hindi mabuti, no? Yun yung coping mechanism ko para hindi makapagsalita ng masakit. Though ito ay hindi rin tama, no? Dahil hindi na-address yung pinaka root cause kung bakit nagkakaroon ng ganoon. And so, ang sabi dito, yung power of words have significant power to influence and impact. And when we say significant power, no, ibig sabihin nito, hindi lang to basta kapag nagsabi ka ay palalampasin ng ibang tao, dahil minsan may mga nasasabi tayo sa kapwa natin na nag-i-stay din talaga sa isip at puso nila, no? Same lang din sa atin na tayo ay nakakapanakit at tayo din ay nasasaktan through words. Kaya let's be careful sa pagsabi or pagsalita ng kung ano, kahit sa anong form po, like sa messaging or sa pagsasalita or any forms of communication. Palagi po nating isipin muna bago natin gawin or sabihin sa ibang tao, no? Next is inconsistency. The passage highlights the inconsistency of blessing and cursing coming from the same mouth. This underscores the need for integrity and consistency in our speech. So, ibig sabihin po, let's be consistent. Kung about blessing, puro blessing lang dapat ang lalabas sa mga bibig natin, no? Though, hindi ko sinasabi na pag puro curse yung lumalabas sa bibig mo, puro curse ang dapat lumabas sa bibig mo. And alam po natin sa sarili natin kung ano yung dapat natin gawin towards that attitude, no? Kasi katulad nung sinabi dun sa verse 10, out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Why? Kasi sabi sa verse 11, can both fresh water and salt water flow from the same spring? So, dapat nandun po sa, nakikita po sa mga sinasabi natin yung consistency, no? Ng consistency ng kung ano man yung gusto natin, yung pinipili nating gustong lumabas sa bibig natin. And kung gusto natin na puro blessing yung lumabas sa bibig natin, hindi dapat natin siya padadaanin ng ibang mga words na makakapanakit or mag-i-input ng sakit sa ibang tao. Next is self-control. Controlling our speech is crucial. The passage suggests that taming tongue is a sign of spiritual maturity and self-discipline. So, ako din po, no, guilty rin po talaga ako dito. Dahil every time na nagagalit ako,
no? May mga times na nakakalimutan ko yung self-control. Pero yung mga ganitong mga words, no, dito nire-remind tayo na self-control is very vital when living like Christ-like na buhay. Yes, mahirap siya at masyadong mabigat kung pakikinggan mo yung Christ-like life. Pero self-control is isa sa mga pinaka mabigat and pinaka demanding na actions kapag pag tayong mga Christian ay isinabuhay na natin yung mga natututunan natin sa loob ng simbahan or sa mga pastors or kung sino man yung mga nag-i-instill sa atin ng mga mabubuting mga salita. And so self-control is also parang discipline talaga sa sarili natin, no, na piliin natin na kaysa magalit, no, let's paanuhin muna natin yung sarili natin. Kailangan muna natin mahimasmasan para ma-filter natin lahat ng sasabihin natin bago natin siya masabi. Okay? Dahil may mga nasasabi tayo na pinagsisisihan natin after natin siyang, kung kailan nasabi na natin sa tao yung salita. So, ayun. Next is reflection of character. Our speech often reflects our inner character. If our words are consistently harmful, it might indicate deeper issues within ourselves. So, ibig sabihin, no, reflection daw to sa character natin. So, let's check. Ano ba yung mga klase ng mga words na laging lumalabas sa bibig natin? No? Kasi kung ano yung mga klase ng mga salita daw na lumalabas sa bibig natin, yun ay nanggagaling sa loob natin. So, ibig sabihin, ano yung nasa loob natin? Diba? Kung ano yung lumalabas sa bibig natin ay nanggagaling sa ikaibuturan ng ating kaloob-looban. So, let's have self-assessment. Kumusta na ba ang aking spiritual life? Kumusta na ba yung kalooban ko? Bakit puro masama? Bakit puro masakit ang lumalabas sa bibig natin? Yes, minsan yun ang sinasabi natin, coping mechanism natin na sumagot, pabalik, no? Kasi nasasaktan tayo. Sinasaktan tayo ng mga tao na to. And so, kailangan din natin siyang i-address. Or kailangan talaga natin na ma-check, ma-process, no, yung mga sarili natin. Para kahit saktan tayo ng ibang tao, hindi din tayo mananakit ng iba. Okay. Last, wisdom and morality. The passage encourages us to seek wisdom and moral integrity in our communication, reflecting a pure heart and avoiding hypocrisy. No? Minsan napipil natin sa sarili natin na nagiging hipokrito na tayo. Kasi ang sipag natin magsimba, lagi tayo nakikita sa loob ng simbahan. Pero nakikita ba ng ibang tao yung kalooban ng Diyos sa atin? No, may one time na may gusto din akong saktan through words. And, meron isang nagsabi sa akin na tao na, yung sasabihin mo ba ay ikalulugod ng Diyos o ikalulugod ng kalooban mo? And from then, na-process ko siya. Nagkaroon ako ng self-assessment na, nagkaroon ako ng self-check na, oo nga no, anong mapapala ko sa pagsasalita nito? Siguro gagaan yung pakiramdam ko in a while. Pero sa loob-loob ko, darating yung panahon na magigilty ako kasi nag-instill din ako ng pain sa ibang tao. No? And so, yung overall ng sinasabi nitong James 3:7-12, no? China-challenge tayo to be mindful of our words and strive for a speech that reflects our values and character. That values our
character, no? That reflects our values and character. Kasi lagi nating iisipin na yung communication, hindi lang siya naglilimit sa mga words na lumalabas sa bibig natin. It can be actions, no? Pwede rin siyang mag-send ng message sa ibang tao. Yung mga actions natin, siguro hindi natin sinasabi ng diretsuhan, pero the way kung paano natin tratuhin yung ibang tao ay na rin siya, nakakapag-send na rin siya ng message. And that's why mapapansin natin yung tao kahit hindi naman natin sinaktan na, physically or sinabihan ng kung ano, ay lumalayo sa atin. Kasi nga, yung actions natin nagtatranscend din ng message towards sa mga tao. And so, kailangan maging mindful tayo sa lahat ng form ng communication na ginagawa natin sa araw-araw, no? And I just want to leave a message na let's have a self-check. Ilan na ba yung na-bless natin sa buhay na ito? No? Ilan na ba maaring hindi natin siya masyadong na-check or hindi natin masyadong napapansin, pero baka mas marami pa tayong natisod sa loob ng simbahan kaysa sa mga nadala. So, lagi nating ipag-pray or lagi natin check yung mga tao sa paligid natin kung etong mga tao na ba to ay na-bless sa buhay ko or pinalayo ko, no? Kasi eto ako. Ayun. So, I hope and I pray, no, na sa ating pagbubulay-bulay na ito ay natutunan natin, no, at na-remind ulit tayo na hindi man tayo perfecto, no, hindi tayo perfecto, pero pwede natin piliin yung mga salitang gusto nating sabihin sa mga tao na magbibigay ng blessing, hindi magbibigay ng curse sa buhay ng iba. Ayun lang po, maraming salamat po at mag-iingat po ang bawat isa. Pagpapala.